Pakinggan ito, ang ating bida ay biglang sumandal sa espada, pakiramdam niya ay napakasama ng kanyang pakiramdam. Ang kapatid na babae, nang mahuli siya sa oras, ay nagtanong kung paano natalo ng binata ang gayong kalaban at kung paano siya nagtagumpay, ngunit iniulat niya na nagawa niyang ulitin ang mga intensyon ng kanyang espada. Noong una ay akala niya ay hindi siya magtatagumpay, ngunit nginitian siya ng swerte. Malamang ay mayroon na si Wuking ng partikular na jade talisman na ito. Nawala siya at napuno ang lugar na ito ng vital energy. Kinailangan nilang i-absorb ito sa lalong madaling panahon, at sa sandaling gumaling ang binata, haharapin niya ang Seetsan. Matapos pakinggan ang ating bayani, sumang-ayon ang kapatid na babae sa kanya, sinabi na gagawin nila ang eksaktong ipinasya niya. Pagbalik mula sa portal, sinalo ni Wuking ang ibinato sa kanya ng ating bida. Sinabi ng binata na ito ang kanyang hinahanap, nakita kung ano ang nasa kanyang mga kamay. Paanong natalo ng binata si Ching Xuan nang napakabilis na naisip niyang hawakan ang anteng-anteng sa kanyang mga kamay, tumatawa. Sinabi ni Wukang na ang lalaki ay isang tunay na bayani lamang. Ngayon ay mayroon na silang susi kung saan sa wakas ay mabubuksan nila ang gates ng underworld. Nagulat siya at nagutos na magsisimula na ang seremonya. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan upang magbukas ng portal. Sinabi sa kanya ni Wukang na halos nasa layunin na sila nang makarating sila sa kayamanan. Matatanggap ng binata ang kanyang bahagi. Tinanong nila kung anong nangyari ngayon. Kasi mukhang makapasok talaga sila sa palasyo. Napanood lang ito ng ating bida. Sa susunod na sandali, ang lahat ay nahuli sa pakikipag-usap tungkol sa kung ano ang hindi mangyayari. At para ang lahat ay sumuko sa pagbabalik tanaw, lahat ay gustong makita kung sino ang makakalaban sa kanila. Ang prinsesa na paparating ay nagtanong kung paano naglakas loob ang mga kampa ng Heavenly Castle na salakayin ang dakilang bansa ng Yuan. Pagkatapos ay sinabi ni Wuking na talagang nagpasya sila na sa pamamagitan ng pagpatay sa mga subordinate na ito, sila ay agad na mananalo. Hindi nila alam na ang Heavenly Officials ay sumasakop sa pinakamababang level sa mga magician ng Heavenly Castle. Sa sandaling iyon, may nangyari, at sinabi ni Wukia na malapit nang dumating ang God of the Stars sa gates ng Underworld. At pagkatapos ay personal niyang tinuturuan ang lahat ng leksyon, na sinasabi na dapat nakita ito ng lahat. Naunawaan ng binata na ngayon ay magagawa na niya ang nasa isip niya at inatake si Wukian, sinabing wala siyang kahit isang pagkakataon habang nakikipag-usap kay Wukian, hindi siya makapaniwala kung paano ito nagawa ng ating bayani. Ang parehong ipinaliwanag na hindi lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa sandaling ito, nagpapasalamat ang binata sa attribute of space na nakuha niya mula sa storage ring na ibinigay niya sa kanya. Sa sandaling ito, nagsalita ang prinsesa tungkol sa pangangailangang hulihin ang kanyang mga makasalanan, at bamaling sa ating bayani, pinasalamatan niya ang binata sa pagligtas sa kanya sa bansa. Ang binata, na tumatanggap ng pagbati mula sa prinsesa, ay nagsabi na wala siyang ginawang espesyal. Nagpadala lang siya ng mensahe sa oras, ginawa ang lahat sa kanyang kapangyarihan. Tinanong nila kung nasaan ang iba pang mga salamangkero ng palasyo ng langit na binanggit ni Xiao Wuking, at iniulat ng prinsesa na sila ang nag-aalaga dito. Akala niya ay nakakulong na sila. Nag-aalala lang siya kay Xiang. Kaya pala siya pumunta dito. Iniulat nila na humingi siya ng tawad, ngunit kailangan niyang tulungan ang kanyang mga kasama. Sinabi ni Ate Zia na oras na rin para sa kanya. Gusto niyang tingnan kung okay lang si Master Lei. Hiniling ng ating bayani sa kanyang kapatid na hintayin siya, ngunit sa sandaling iyon, sinabi ng prinsesa kay Xiang na huwag mag-alala, dahil sasama siya sa kanya, hinawakan ang kamay ng binata. Sa sumunod na sandali, nagkaroon ng pagsabog, at lahat ay napalingon dito upang makita kung ano iyon. Bumaba siya, sinabi na ang binata ay nag-ambag at pinahahalagahan siya sa karaniwang layunin at nangako na kapag bumalik siya sa Heavenly Castle, pakikitunguhan niya siya ng pinakamahusay. Nang makita niya ang prinsesa, naisip niya na baka ang God of the Stars ang tinutukoy ni Xiaon, Daguang Lawin. Siya ba ang nasa harap nila? Nagtanong siya tungkol sa prinsesa. Karaniwan. Akala niya ay sapat na ang 4 na opisyal ng langit para mahuli siya,
ngunit tila minamaliit niya ang kapangyarihan ng prinsesa, ngunit ngayon ay mas gusto niya itong makuha. Sabi ng lalaki, sa sandaling iyon, inatake siya ng ating bida. Pagkatapos ay nagawa niyang maitaboy ang kanyang atake sa isang suntok lamang. Ipinaalam ng aming bayani ang prinsesa na kinakailangan na umalis, hinawakan ang kanyang pagtatago mula sa kaaway na ito. Inaalagaan niya ang ating mga bayani, naisip na malamang na gusto nilang tumakas, ngunit walang makatakas mula sa ilalim ng kanyang ilong. Sa paghabol sa ating mga bayani, naisip ng lalaki sa sandaling iyon na bumaba sila sa underground, at tinanong ng prinsesa kung ito ay isang underground palace. Hindi dapat sila sinundan ng God of the Stars dito, sabi niya. Ipinaliwanag ng ating bida na medyo marami ang gumagalaw dito, at isa pa, bahagi pa rin ng ghost zone ang palasyo, kaya pansamantala silang ligtas dito. Pagkatapos ay tinanong ng prinsesa kung paano sila makakaalis dito, na hiniling ng binata na huwag mag-alala, dahil aakayin niya sila palabas. Ngunit kailangan muna nilang subukang huwag makipag-away at humiwalay sa King of the Stars. Habang naglalakad sila sa lagusan, may nakita silang isang lalaki na lumalabas sa tubig, at pinakiusapan ng prinsesa si Darhiro na bigyang pansin. At pagkatapos ay napagtanto nila na ito ang tagabantay ng libingan. Itinutok niya sa kanila ang espada. Ang mga Guardians of the Tomb ay umabot na sa huling yugto ng globo, sabi ng prinsesa, at na sila ay mapanganib. Sa sandaling ito, Darhiro, naisip kung anong uri ng pagbabalik ito, dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakaraming attribute sa isang lugar. Kung ma-extract niya ang mga ito, aabot siya sa Dantian Rotation Area. Ang prinsesa, sa sandaling iyon, ay nagsimulang salakayin ang isa sa kanila, ngunit natatakot na hindi niya mapapatay silang lahat depende sa kung gaano karaming mga mandirigma ang nasa harapan niya. Ipinaliwanag ng ating bayani na siya mismo ang gagawa nito, at nagpunta sa pag-atake sa kanyang mga kalaban, pakikitungo sa isa-isa. Kung tutuusin, alam niyang mawawala sila sa sandaling alisin niya ang kanilang attribute, dahil mawawala ang enerhiya ng mga sumusuportang kaluluwa. Naisip ni Chaeyong na mas madali na ngayon ang kanyang gawain na tingnan ang ilan pang mga kalaban na nakatayo mismo sa kanyang harapan. Pinagmasdan ng prinsesa ang binata. Naisip na madaling talunin ni Xiang ang mga kalaban na ito. Nang makalapit na sila ay agad silang nanghina. Ilang lihim ang itinatago ng binata tungkol sa kanyang sarili. Napaisip ang prinsesa habang pinagmamasdan ang kanyang mga pag-atake. Kung tutuusin, kahit noon pa man, sa una nilang pagkikita, napagtanto niyang espesyal ang binata. Sa loob lamang ng 6 na buwan mula sa isang batang may level 8 study, siya ay naging isang makapangyarihang salamangkero. Sa panunood sa kanyang pakikipaglaban, naisip niya na baka siya na talaga ang kailangan. Sa sandaling ito, natalo ng ating bayani ang ilan pang mga kalaban, sa pag-aakalang nakakolekta na siya ngayon ng sapat na mga attribute ng enerhiya upang lumipat sa susunod na antas. Ang libingan ni Haring Zuanyu ay nagsilbing pundasyon ng kaliwanagan. Para sa kanya, nilapitan ng prinsesa ang binata at binati ito sa pag-abot sa huling level ng condensed chi. Ngayon ay handa na ang binata na buksan ang Dantian Rotation Sphere. Ibinalita ng ating bida na kung maaari ay magpapatawalang ito sa prinsesa. Naramdaman lang niya ang kanyang de-emanating mula sa Guardians of the Tomb. Hiniling ng batang babae na iwanan ang mga titulong ito mula ngayon ay maaari niyang tawaging Kinguin. Nang marinig ito, muling nagtanong ang binata. At pagkatapos ay sinabi ng batang babae na sa buong kanyang pagkabata at kabataan, siya ay itinuturing na malupit. Ngunit ang binata ang una na tila hindi pinahintulutan ang gayong pag-iisip. At sa unang pagkakataon, sila ay nagmamalasakit sa kanya ng labis. Ang kabataan, nagulat ang lalaki na gusto lang niyang bayaran ang katotohanang iyon niligtas niya siya noon, tsaka hindi niya akalain na ang pangalawang personalidad niya na si Bloodhawk ay isang sumpa. Nang marinig ito ng dalaga, tinanong niya kung ganoon nga ba ang iniisip niya. Sa puntong ito, handa na ang hukbo, at nauna nang iniulat na handa na ang lahat na tuparin ang kanyang mga utos. Sinabi niya na kahit na lumiko sila sa bundok, kailangan nilang hanapin ang prinsesa, at lahat ay sumunod sa kanya.
At sinabi niya na ang mga hamak na kampan ng palasyo ng langit doon para lumaban sa kaharian, babayaran niya sila. At pagkatapos ng napakaraming taon, sa wakas ay lumitaw ang God of the Stars, na nagsasabing malapit na siyang darating para sa kanya. Habang ang ating mga bayani ay nasa kuweba na nakikipaglaban sa mga tagapangalaga, naisip ng prinsesa na ito marahil ang libingan ng mga espada. Kung tutuusin, marami sila, ngunit hindi niya akalain na paprotektahan din niya ang mga ito. Pero iba rin ang Guardian sa mga nauna. Ang kanyang mga kakayahan ay may mga globo. Sabi ng binata, hindi na siya nag-aalala sa sarili niya. Ang bagay na nasa kanyang mga kamay ang pumupuno sa kanya ng lakas. Kaya ang alamat ay naging totoo, at siya ay talagang may kaluluwa. Sinabi ng batang babae, habang tinitingnan ito, ang binata ay nagtatanong ngayon kung ano ang sinasabi ng Legend the Princess, at nagpasya siyang sabihin sa ating bayani na noong unang panahon, natuklasan ng mga tao ang 12-12 ng mga libingan sa ilalim ng lupa, at kahit na hindi ito totoo, marami, ang mga bagay na pag-aari ng hari ay nakatago sa loob sila. May mga alingaw na sa pamamagitan lamang ng pag-angkin sa kaluluwa ng Haring Sword ay maaaring maging may-ari ng kanyang tunay na pamana. Ngunit sa kasamaang palad, sa mga inabandunang hangganan, ang sword na ito ay wala pa doon, at lumitaw ang isang alamat. Nang marinig ito, sinabi ng ating bayani na ang oras na nakatagpo niya ang kaluluwa ng hari, ngayon sa gitna ng Ghost Zone, dinala niya ito, sa tulong ng paggalaw ng Heavenly Sword, marahil noong ito ay bahagi niya, naisip ng binata sa kanyang sarili na nakipagdeal siya sa isang hindi kapani-paniwalang malakas na suntok sa pagkakataong ito sa mundo, ang kaluluwa ng hari at ang kanyang pamana, magkakaroon siya ng pagkakataong protektahan ang mga globo. Sa sandaling iyon, may umatake sa mga tagabantay, na nagsasabi na totoo ang bowl ang ito ay naglalaman ng tunay na kaluluwa. Sa tulong ng dalaga, sa wakas ay magiging bagong hari na siya. Nang makita ng prinsesa ang kanyang kalaban, sinabi niya na siya ay nangangarap ng gising, nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Ang ating bayani, na nagbabala, ay nagsabi na hindi nila maaaring payagan na makuha niya ang espada na ito. Sa sandaling ito, sinabi ng binata na ang kalaban ay talagang hindi ito kakaiba. Isang minuto ang nakalipas, dahil wala pang hawak sa kamay ng haring tagapag-alaga ng buhay ngayon, napakadaling napagkasundoan ng dalaga ang ating bida, ngunit hindi pa rin daw nila ito kayang bitawan ng ganoon na lamang. Iniulat ng lalaki na ang tanong na ito ay hindi nakakatawa. Hindi nila naisip na ang ilang mga hanggal na parirala ay magpapabaya sa kanya sa sword. Sabi ng ating bida, isang paraan o iba pa, malalaman din nila kung tama ang kanyang assumption. Sa sandaling ito, naisip ng prinsesa na baka nagpasya talaga si Xiang na iligaw ang King of the Stars. Nakatingin sa binata. Sa sandaling ito, sinabi ng hari na sa makatuwid ang dugo ng batang babae ay makakatulong sa kanya na mapabuti ang espada na ito. Sa sandaling ito, iniisip ng kanyang kamahalan na natatakot siya na ito ay isang pekeng libingan, ngunit ngayon ay nakita niyang hindi ito ganoon. Pasensya na mga idol, hindi na po natin itutuloy ang recap na ito. Ayaw payagan ng mga Chinese na i-recap natin ang story na ito. Kinukuha nila yung revenue ng videos. Pasensya na po.